Doon po sa nabanggit ninyong 7 pisong Ito patay, gagi. Ito patay ka. Patay ka, oh. Baba ng Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yun kung talagang 7 piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas? Kinakabahan na siya! Siningil siya sa fake news niya ngayon, oh. Talagang 7 piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time? Or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 pito? Gagi, ang saklap nito, na on the spot ka dito, gagi, ang saklap nito. Gagawin 7 Pwede natin, gagi, kinikilig ako. Sige. Kinikilig ako. Doon po sa nabanggit ninyong 7 pisong baba ng Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yun kung talagang 7 piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time? Or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 piso yung presyo po ng bigas? Ididinay niya siguro yan, no? Tingnan. Sa news na po yan. Nasa news na po yan. Ano nasa news? Maaari po niyong i-refer po ang news patungkol po dyan. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit. Pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun, whatever? May sampal, parang vlog ba yung tawag doon kasi mainstream media kami. Hindi namin masyadong alam, vlog ba yun? News po ang news patungkol po dyan. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit. Pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun, whatever? Vlog ba yun, whatever? Kasi hindi namin alam yan eh. Mainstream media kasi kami, right? So, mainstream media kasi kami, hindi namin, vlog ba tawag doon? Wala pa rin erratum, di ba? Tingnan natin. Yung 7 piso, sabi niyo pangako 7 piso at parang sort of ganon. Pwede po ba ninawin lang natin yun para hindi naman na pagmula ng fake news? Sa vlog po ba? Napanood po sa... Hindi po yata yun nabanggit sa press briefing. Ayan na! Ayan na, guys! Huling-huli, bigla akong nainis. Ito na yung conflict of interest. Sasabihin mo, lalabanan mo na fake news, pero ikaw puro ka fake news sa vlogs mo. Ang kapal lang mukha, grabe. So, i-deny mo yung vlog mo? Yusek ka? Antigas? Nakaka-clear, sana proud kayo dito. Ang kapal. Grabe. Para hindi naman na pagmula ng fake news. Sa vlog po ba? Napanood po sa... Hindi po yata yun nabanggit sa press briefing. So ganun pala. So ang paninira mo pala talaga nasa vlog. Kasi para hindi nabanggit sa press briefing. Ganun ba yon? Kung hindi to conflict of interest, hindi ko alam kung ano to. The point is, fake news peddler ka, ang kapal. Yun ang point dito. Opo, hindi po sa press briefing. Parang you're talking na pinapakita nyo pa yung SONA something ni PRRD. Para lang po magkaroon ng sa halip Hindi na... po yun pahayag ng Pangulo. Oh, shit! Hindi po yun pahayag ng Pangulo. Ano, ipit ka ng propagandistang sinungaling ka, ano? Ipit ka na, huli. Jafnak, pasok! Pakisampulan nga yan, unang-una, para maniwala kami sa inyo. Hindi kayo spoke si BBM. Yun lang. Sinungaling kadiri. Yak! Mga ka-clear, sana maging proud kayo dito. Double pay pa more. Extra, income, vlogging, kadiri, sobrang malala. Sobra. So, ito na, sinasabi niya na. Press briefing niya, magsasabi siya ng konting may preno. Sa vlogs niya, doon siya mag-fake news. Sasabihin niya, hindi naman sa press briefing yun. Ha? Yusik ka pa rin naman kahit nandun ka sa vlogs mo. Ang kapal. Ang tikas talaga. Yak. Hindi ko alam kung paano natitiis na makaka-clear to. Paano? So, ibig mo sabihin, hindi mo kayang pagtanggol yung mga sinasabi mo sa vlogs mo? Ayaw mong pagtanggol yung sinabi mo? So, sinasabi mo ba hindi mo kayang pagtanggol yung mga sinasabi mo sa vlogs mo
dyan sa pwesto mo ngayon, doon ka lang din umuhugot sa mga vlogs mo para pantira sa Duterte. Tapos ngayon, hindi na pwede. Ito nang ka-expose na. Para lang po magkaroon ng sa halip Hindi na... po yun pahayag ng Pangulo. Yeah, hindi nga. Pero fake news peddler ka. Nandito po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. So, hindi mo kaya pangatawanan dyan. So, kayo mga ka-clear, mag-isip kayo. So, lumalabas pala dito, ang dapat nyo na pinapakinggan is yung PCO briefing niya. Bakit? Kasi yung vlog niya, hindi niya kaya pangatawanan. So, alam na. Fake news peddler ka talaga. Propagandista ka. Kadiri. Kakahiya. Oo. Hindi niya kayang aminin. Hindi ba nabanggit ko Salamat lang po po yung vlog, Yusek, para lang po hindi Miss Eden, pasensya na po. Hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside. Yak! Shit! Lala mo, ante. From this para lang po hindi Miss Eden, pasensya na po. So, tinatanggi niyan totoo yun. So, hindi niya kayang... Kasi kung totoo yun, sinabi niya naman, nasa news. Diba? So, ngayon, nilagay ka on the spot. Dapat may disclaimer pala si ante. Every vlog, the views, opinions of vlogger do not reflect on... Meron. Gagi yung ngiti ni Eden. Mukhang matanggal na si Eden. Nawasak ang kalasag ni Auntie Claire. Eto na, best example. Jaffnak. Eto na. Kadiri, gagi. Bakit ganun sagot niya? Kasi nga, hindi niya kaya pagtanggol. Kasi kung totoo yun, pagkatanggol niya yan dyan. Ngayon, ayaw niya mapunta sa point na tama naman yung totoo naman yung sinabi ko doon. Hindi niya kayang gawin yun. Bakit? Alam niya kasing sinungaling siya. The problem is, yung pride niya is super high, hindi niya makorek. Tamo Attorney Claire. Kung yung sa issue na yon sa 7 pesos, na-correct mo na sa vlog mo, sabihin mo na sa kanya, actually na-correct ko na yan. Nakita mo na kung bakit ang downfall mo is yung pride mo rin. Kaya nga hinamo ko yung mga ka-clear mo Nasaan ang video na nag-sorry ka, humingi ka na sorry, at kinorek mo yung sarili mo sa mali na issue? Nada. That is also your downfall. Pero kung nagkaroon ka na ng erratum niyan, kinabukasan, the moment na you realize, hindi, mali nga ako. Kung na-correct mo na kagad yan, hindi na may ask yung question na yan. Sasabihin mo lang, well, actually, I corrected it sa vlog ko rin. Gandang hapon kayo. Hello, Trisha Vivir. Delete vlog na yan. Psst, Yusek, si ni Lucifer? I don't think she cares about that. Na ngayon. Hindi niya kaya i-correct, panindigan niya hanggang pagiging bobita niya. Yun nga the depravity. Sinasabi nila, hulog daw ng langit si Yusek. No, si Eden ang hulog ng langit. Eden, huwag kang mag-alala, Eden. Ha? We will campaign for you. Kayo kung na-correct niya na yan, as Eden, sasampal pa niya sana yan. Actually, na-correct ko na yan. Pero ang problema nga kasi sa'yo, masyado kang ma-pride. Hindi ka pwedeng magkamali. O yan din yung downfall mo. Ang galing, di ba? Hindi ba nabanggit ko lang po yung vlog, Yusek, para lang po hindi Miss Eden, pasensya na po. Hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside from this press briefing. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Kagi, kakahiya, sunog. Pag-usapan natin sa labas, wag dito. Kung tama ka naman nun, hindi mo kailangan pag-usapan sa labas. Right? Kung tama ka sa opinion mo. Wasak na wasak. Gagi. Yung opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi Pag-usapan natin sa labas. dito po. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga ng Pangulo na medyo iba yung nababanggit. Opo, Miss Eden, kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito? May pakay na! Oh my goodness! Anong pakay? Ang pakay dyan, ang kakapal ng mukha nyo na magsabi na kayo magre-regulate ng fake news, number 1 kayong fake news peddler. Yun yung pakay niya. Ang pakay niya, isampal sa pagmumukha mo na ikaw yung number 1 fake news peddler. Sino ka para sabihin kung ano yung fake news at hindi? Sino ka para magsabing mga fake news peddler? Ikaw yun. Yun yung pakay niya. Sigaw ka ng sigaw dyan, I am the champion of the truth. We are going to war
we're going to campaign sa war for the truth. Number 1 kang fake news peddler. Yun ang point niya. At hindi mo kayang panindigan dyan yung fake news mo. Alam mo kung bakit? Kasi alam mo sa sarili mo, propagandista ka lang.